a woman changes her appearance or herself for a man para lang magkaroon ng love life. I mean, ako din. Sige, willing. Take 2 Talks. One, two, three, action. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Two Talks. Wow! It's another episode. Ay, ano pala. Yes. Kasi, hindi ako nag-post sa social media nung Kasi inisip ko baka wala makapansin. Pero Ano yun? mali, dapat nag-post pa rin ako. Kasi diba every Thursday tayo nag-upload ng episode. Tapos parang since yung episode nung top movies ng 2023, yung second episode nun, 2 weeks yung jump. Kasi bi-weekly na nga tayo. Bi-weekly na tayo. Hindi pala kaya ang weekly. Ang hirap pala ng weekly. Parang akala ko nung una, parang I have more time sa week. Parang haba-haba ng 7 days. Tapos biglang, oh no, naging busy na. So, ayun. So, starting last week, bi-weekly na ang episodes namin. So, every other Thursday. So, 2 times a month? Yeah, 2 times a month. Ayun. So, hopefully, mas tumaas ang quality or hindi naman. Joke lang. Kasi dapat No may time promises. tayo mag-ready, no? Pero wala pa. Okay. So, ano bang episode na to? 14? 14 14 or na? 15. Oh, 14 or okay. 15 na tayo. Okay, so, Sure. ano ang unahin natin? Like, should we tell them yung anong ginawa ginawa natin for the past 2 weeks? Actually, 1 month yung huling shoot Ay, natin. actually, 1 month. yung nga yung pala, huling no? shoot natin kasi 3 episode yung shoot natin. Oh, true. Pero ayun, yung na lang, last Friday, February 9? Oo, tama, Joke tama. lang, February February 6. Parang 2? Oo, advance. Nanood kami nung sa Japanese Film Festival. Yes. Nanood kami 2 films. Wow, 3 pala. Tapos, Pero together, 2. Naka-3 siya, Last year kasi, nung 2023, nanood din kami, pero May bayad. Oo, may bayad siya. Tapos this year, free lang siya. Mahaba lang yung pila, pero okay. So, ayun. Ano yung pinanood mo? Unang pinanood ko nung 1 p.m. is the Gold Kingdom and Water Kingdom. It's an anime movie. So, ayun. So, nagmadali pa ako nun. Kasi 1 p.m. Kasi nung wala pa ako sa Mega Mall. Tapos, syempre, katabi lang sila sa Shangri-La, ganun. Tapos, it's about parang star-crossed lovers. Yung isa, princess, and then yung katabi nilang kingdom is yung parang ongoing war. Tapos, parang may kasunduan noon na in 500 years time na magme-marry yung princess and then yung prince ng magkabilang ng kingdom. And then parang yun nga 500 years later yung dalawang people na yun. And then parang it's I think for me hindi siya worth na maging movie. Kasi siya parang mas okay siya maging anime series. Para mas ma-explore yung relationship nila and also yung political chemistry nila doon. Kasi sobrang ang deep ng tawag doon ng conflict nung politically. So parang sobrang bitin sa oras. Bitin. Yung relationship nila mabilis. Tapos yung political yung teams doon sobrang underdeveloped. Parang sobrang easy nila, ang easy na ma-solve yung yung problems na parang handshakes lang, na parang isang usapan lang, handshake, tapos na, parang ganun, na parang okay, parang siguro pang bata talaga to. So, ayun. Pero okay lang, kung gusto nyo panoorin, sige, libre lang naman daw. Libre lang naman gusto nyo. Bahala kayo. Nagchat-chat siya. I mean, hindi naman ako di ako nagsi-cellphone tuwing nagsisinehan. Doon talaga, just ko, Kaya wala akala na. ko talaga hindi siya nakaabot nun sa screening nun. Tapos nalaman ko nung nakita na kami
after nun na, ay, nanood pala siya. Chinachat ko kasi siya. So, ayun. So, the next movie naman na pinanood natin. We Made a Beautiful Bouquet. Yes. Romance movie. And kind of comedy. May rom-com na drama. Rom-com drama. So, ano bang plot nun? Nag-start siya So as, like, sa, present time, pinakita na, like, may, Ano? wala, sige, nisip ko kasi agad spoiler, hindi naman, may two different, people sa, sa magkabilang table. Tapos, parang may ina-explain sila dun sa kasama nila na, same lang yung ina-explain nila dun sa kasama nila. Then, after nun, basta, Like, sobrang same na parang na parang, isipin mo sila yung magkausap. Yun talaga akala ko eh. Tapos biglang may part na doon tumayo sila, tapos magtiginan sila. Ay, hindi pala. Tapos parang may tension na parang, may galit ba sila sa isa't isa. Bigla silang umupo agad, madali, ganun. Then, nag-flashback sa, parang, 7 years. Ay, joke lang. 4 years ata? Siguro. 4 or 5 years ago. Nag-flashback lang, pinakita na college student. Silang dalawa. Pareho silang college student. And pareho sila ng interests like sa mga sobrang binabasa parehas nila, sa music. Para silang isang tao lang. So parang, syempre, nung parang nag-meet sila, siguro parang isip nila soulmates sila, ganon. Kasi sobrang parehong-pareho. Then, yung yung makita natin yung development ng relationship nila. Sobrang cute. Nung umpisa. Sorry. Cute yung movie cute talaga. Cute. Parang, parang sarap lang nila panoorin. Kasi, ang sobrang pure nung kasi hindi sila cringe panoodin kahit na Basta nakakatawa rin din. So, ayun. Yung next naman nating pinanood, yung Tokyo Story. Kasi diba classic to, tapos lagi kong nakikita to, parang best movies keme-keme sa mga parang, list. Kailangan mo siyang panoodin. Yun, mga ganun. So, ayun, ito talaga yung dahilan kung bakit ko gustong pumunta nung Friday, kasi ito yung may showing ng Tokyo Story nun. Tapos, it's about 2 old couple na pumuntang Tokyo from the province, ganun, diba? Province sila, pumunta sila ng Tokyo para ibisitahin yung mga anak nila na may mga sarili ng pamilya, sarili ng business. Basta busy sila lagi. So, ayun, parang noong umpisa, iisipin mo lang na parang slice of life lang, na sobrang mundane, na makikita mo lang na pupunta sila, parang nagsa-sightseeing lang sila, ganun. Pero makikita mo yung relationship nila with their children, or yung tingin ng children sa kanilang mga, sa tatay at nanay nila, na parang they don't have time for their parents na, parang ganun. Ano ba? Yun nga. Nakakalungkot lang kasi parang ang laylay nung tinravel nila. Parang a day? 12 hours more. Ganon yung travel nila. Tapos pagdating nila doon, syempre parang ina-expect nila mag-spend ng time nga sa anak nila tsaka sa mga apo nila. Sobrang cute pa nilang dalawa. Lagi nilang sinasabi na parang they're so busy, parang ganon. Yung children ko, they're so busy and they made time for us, parang ganon. They made, parang pinapunta mo kami sa Sona hotel, parang ganon. Parang they must have, gumastos pa daw siguro ng malaki. Ganon. Yeah. Tapos, ayun, ang ganda talaga ng Tokyo Story na sa umpisa, di ba? Sa umpisa, ako din eh. Parang gano'n. Parang iniisip ko na lang baka kaya siya, nung time na yun yung sa umpisa, parang iniisip ko baka kaya siya maganda sa technical aspects nung time na yun. So, tas pero nung naman, syempre nung tumagal na yung nakita ko na siya kung bakit siya classic. Parang, yeah. I get it. Parang gano'n. Okay, so kung may chance kayo panoorin yung Tokyo Story, take it. Is it parang okay lang ba kung kung sa laptop lang or sa pwede naman? Okay. Kasi mahira din yung chance na makanood kasi sa big screen nun eh. Yes. Pero yung, pagka manonood kayo, wala sanang distractions. Grabe, ang daming distractions nung nasa scene. Sige nga, sabihin mo. Go. Yung nasa harapan namin, may tawag ng tawag. Ring nang ring yung phone niya. Hindi niya ino-off. Hindi niya sinasilent. Parang 2 beses yun nata. So parang diba dapat umpisa pa lang, i-mute mo na.
Tapos Ah. yung nasa may left side namin, may nag-ring din. Ay, Tapos siya naman, sinasagot niya. Tapos kinakausap oo. niya pa habang nasa loob ng theater. Tapos yung sa likod namin, ang ingay nung, kasi dumating sila, may dala silang food. Ang ingay ng paper bag, ang ingay nila magsalita. nagchichikan sila. Tapos tayo parang, ang tahimik ng Nagtitinginan movie. lang kami ni Kyla. Naalala ko yun, yung pangalawang ring nung nasa harap natin. Pares tayong gumano. Nagtinginan tayo. Okay, so ayun. Punta kayo sa Japanese Film Festival kung kaya nyo. Marami yun, venues, hindi lang sa Shangri-La, may mga other southern... Meron sa Cebu, sa okay. dami siya. Hanggang March 11 sa ibang, kasi putol siya kung mag-e-end na sa iba-ibang Manila, date, tapos ibang date na sa sige, ibang check nyo na venues. lang yung Facebook nila and website. So, it's February. Let's go na dito sa aming episode na... About rom-coms. Yes, about rom-coms. Typical. Joke lang. Sabi ko, ang typical. Kasi February. So, rom-com. Bakit ba? Siyempre, ganun talaga. Ganun talaga. Diba? Love month. Ay, Dapat nga Ken. susutin ko yung Heart. Yung heart sa Yung next ko. 3 episode ko na sa audio. May mga sunod-sunod tayong sinod. Okay. Umpisa lang kasi nakikurious ako. Di ba napanood mo na yung bagong rom-com? Anyone But You. Anyone But You. Oh. Wala lang. Sabihin mo lang sa kanila kung ano yung verdict. Kasi siya, kumbaga, for me, parang, di ba, syempre yung mga rom-coms naman, parang may formula na din sila, like may meet cute, tapos Yung mga tropes. Oo, may ganun din siya. Parang, na-adapt din siya ng Anyone But You, pero, medyo modern take. Paano modern take pala? Kasi may mga cellphone na silang gano'n. parang ganun. Pero, hindi, pero din kasi like, syempre parang yung culture dati, kung paano sila, yung words na ginagamit nila. So, kumbaga modernized na gano'n na. Pero nag-work siya, tapos sobrang fun niya panoodin. Kahit na napanood na yung trailer. Pero mas maganda para sa akin, siguro, if wala kang idea dun sa Anyone But You. Tapos, talaga siya, like, kilig talaga ako, gano'n. Tapos, hindi ako nakikringe. And, mas masaya siya panoodin if may makasama ka siguro mga girlfriends. Tapos, like, seryoso, like, after manood nun, parang sarap pala mabuhay. Ganon yung feeling. Okay. Ganon yung feeling ko. Tapos yung theme song kasi doon, yung Unwritten, ilang araw yun naka-replay sa akin kasi parang sunshiny. Ganon talaga yung na-feel ko after nun. And feel ko ngayon, ang galing ng marketing. Although hindi ako nagti-TikTok, nalaman ko lang dahil sa kasama ko. Yung theme song nun, merong TikTok trend pala. Kaya madami din nanonood ng Anyone But You para gawin yung trend na yun. Ito yung sabi ng friend ko. Para alam nila example. Ayun. Okay. Pero yun. Sobrang fun niya panoodin. And, ngayon lang ulit ako nakanood ng rom-com na bago na, yun. Parang, hindi parang siyang fresh, pero kahit na, same tropes, ang fresh niya para sa akin. Okay. Meron ako nakita sa Twitter, sabi niya, si Sydney Sweeney daw, tsaka sino yun? Gwen Powell. Glenn? Glenn. 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 At parang hindi ko naiisip na Glenn yung pangalan niya. Ewan ko. Parang hindi bagay yung Glenn sa mukha niya. Ewan ko. Oo nga, no? Parang pang black hair yun. Oo nga. Ayun, parang si Sydney daw, tsaka si Glenn, para daw yung jock and cheerleader na mean daw sa'yo nung high school, yung itsura nila. Oo, ganun nga. Yun, kasi nakikita ko sa Twitter dun sa Glenn Powell, sa Anyone But You. Dinodog show nila yung Anyone But You lagi. Like, nung trailers pa lang. Kasi parang, hindi daw nila alam kung ano. Parang, ang pangit daw kasi ng trailer. Kasi, nung umpisa ng trailer. Yung unang trailer daw kasi parang, ang seryoso daw ata. Oo nga. Hindi ko siya pinanood Parang nabasa ko na lang sa tweets na gano'n. Napanood ko yun na sobrang parang, kasi, di ba, sinabi na rom-com daw. Tapos, sobrang iba yung vibes ng trailer. Tapos, yung pangalawang trailer, yun na yung naging rom-com na. Bakit nila ginawa yung yun talaga yung vibe yung sa pangalawang trailer. Ayun. So, gusto, hindi, okay naman na. Wala, sa'yo na talaga panood. Gusto ko siya panoodin ulit Sana meron na sa Sukitin. Totoo. Kasi, dito sa
malapit ng mga SM, wala akong makitang Anyone Ah. But You. Ay, tas nung last meet natin, before yun, parang sabi ko pa na, kasi nakita ko sa cinema may Anyone But You, diba? Parang sinabi ko pa na, bakit yung Poor Things, ganyan, hindi pinapalabas, okay. pero ito pinapalabas. I take back what I said. Okay. Okay, so speaking of mga lumang trope, ano ba yung mga trope na sinabi mo sa Anyone But You? Like, meet cute, tapos, meet cute. ayoko i-spoil yung basta, Yung other ang fun nung tropes. isa oo. Ano ba? Ay, tsaka meron pang yung, nahaltaan naman sa trailer, yung nagpre-pretend sila na diba? Gusto So, ko ni. typical na din yun. Pero masaya siya. Ano bang mga, favorite tropes mo? Like, especially like sa mga dati, mga 90s, 2000s rom-coms. Kasi yun yung, diba? Doon talaga nag-boom yung rom-coms. And yun, ang daming mga rom-coms no. Ngayon, nag-die down naman siya. Lagi, hindi man lagi, pero di ba meron like mga yung kumari magsa-start as pustahan lang daw. Yung gano'n. Ewan ko, gusto ko yung gano'n dati. Pero feel ko doon na-adapt yung mga Wattpad stories. Yung pinagpustahan lang daw yung babae. Tapos, parang may weird, laging merong Like may bet someone or na may something? weird girl. Tapos, parang itatry. Tapos, pagka nakilala nung guy, laging magkakagusto siya. Oo. Hindi man mag-change yung girl. Things About You. Diba? Parang di ba may deal si Heath Ledger. Tapos si girl is Sabi na may nakalimutan ako i-chat ka. ano yung sabi mo? Si girl is may something weird o mag-change. Parang kumbaga weird siya tignan sa ibang tao kasi iba yung personality niya. Ganon. Tapos magkakagusto yung lead na guy. Gusto ko mga yun. Oo, 10 Things I Hate About. Gusto ko talaga yun. Parang nung umpisa, ang funny din nung tatay doon. Parang si, pangalan nun, Heigl ba yung pangalan? Hindi ko naman alam yung names nila. Basta si Heath Ledger lang naalala ko dun eh. Pero, ayun, ang fun lang na parang, kasama ba yun sa trope na, alam ba yung nauuso ngayon na parang sunshine boy and then parang yung cut GF. Ay, yun ba sinasabi mo? Parang ganon? Hindi. Kasi hindi ba ganon yung niya, outside personality? Oo nga pala, nung medyo rin pala si Heath Ledger dun, no? Parang gangster. Gangster. Oh my God. Hindi, nakalimutan ko. Pareho kasi silang parang strong yung personality. Diba doon? Pero mas strong si Kat. Oo. Cute. Tapos, nag-open up sila. Hindi ko na alam. Tapos, ikaw? Anong... Gusto ko yung... Enemies to Lovers din pala sila. Enemies to Lovers. Yun nga, nakalagay dito. Gusto ko yung Enemies to Lovers nila sa 10 Things I Hate About You. And then, yung sa The Proposal, alam mo yun? Yung kay Sandra Bullock tsaka alam ko na siya, pero Ryan Reynolds. Hindi ko napanood. Oo. Okay. Kasi, yun yung rom-com talaga na lagi kong binabalik-balikan. Lagi kong pag napapanood ko, parang tawang-tawa pa rin ako. Tapos, pinanood ko yun nung may cable pa kami, parang sa Star Movies yata yun. Tapos, ayun, paulit-ulit lang siya dun. So, mas talagang sobrang nagustuhan namin yun. So, talaga maganda. Maganda talaga. Sobrang funny din. Tapos, kasi yun, yung nakalimutan ko kung ano yung bakit sila naging, parang nag-pretend relationship din sila. Gusto ko yung ganun talaga. Nag-pretend relationship sila para, okay. Kasi si Sandra Bullock, hindi siya American talaga. Tapos, parang papatalsikin siya sa Amerika. So, ang gusto niya is magme-marry sila ni Ryan Reynolds. Para, ayun, may American citizenship na siya. So, hindi siya mapapatanggal sa Amerika. Tapos, ayun nga, nag-pretend relationship sila. And then, parang, boss ni Ryan Reynolds si Sandra Bullock. And then, si Sandra, siya, parang strict na parang bitchesa na ganun. So, ayaw talaga ni Ryan sa kanya. And then, ayun, pumunta sila sa Alaska para ma-meet yung family ni Ryan. Tapos, rich pala yung family ni Ryan. Like, kunyari, pangalan niya is Ryan, Reynolds. Kunyari, Reynolds, diba yung last name niya. Yung mga business doon, Reynolds Telephone, Reynolds Cafeteria,
Reynolds Basta- furniture. Ganon. Yes. Puro Reynolds keme ganon. Tapos wala, ang fun lang talaga nun. Na parang, ang funny pa, dalawa pa sila, Ryan Reynolds at Sandra Oo. Bullock. So, yun. Fun talaga yung dalawa. Ayun. Tapos, yung gusto ko rin yung, yung trope na parang writers, parang artists yung, Okay. yung mga bida or yung characters na parang, siguro natatawa lang ako dun sa idea na yun kasi yung mga writers na actual na nagra-write ng script na yun, siguro yun yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Oo. Na parang, ayun, wala lang. Interesting na parang natatawa lang ako sa idea habang pinapanood ko yung movie. Ay, lang. Hindi, add ko lang din sa yung tropes na, yung bet, ganun. Isa sa, yung movie na gusto ko na may ganun, is yung She's All That, 1999 na tayo. Okay, guys. Parang ganun. Yeah. Basta sa ganun time, si Freddie Prinze. Wala lang. Ang cute kasi ni si Lainey, yung bidang babae doon. Ang cute niya. Tapos, Parang siyang parang, mouse. Lainey. Parang pwede siya ibulsa. Wala, ang cute lang nun. Basta pala. Joke lang. Tapos din siya, parang hard exterior din, yung si Lainey. Yung babae. Mukha siyang soft girl. Tapos artsy pa siya. Pero she doesn't take BS. Ang lang, like, ang BS lang mga lang sa rom-coms, yung biglang gaganda. Tinanggal lang yung salamin. Oo. Although gusto ko nakikita yung ganda niya nga pagka talaga. Pero, ba? Oo. Saan pa ba yung sa Princess Diaries, di ba? Si Anne Hathaway. Kaya nga, ipangat pa si Anne Hathaway, lang, inalis yung brace, nagtanggal ng, ng glasses, sinistraight yung hair. Wala na, iba na yung, nag-training pala siya ng paglalakad niya, and etc. Siguro yung confidence niya nag-iba talaga. Sige. Sige. Ang dami kasing ganun. Oo. Yung ganun talaga. Ano pa ba yung mga ganun? Sa Grease. Alam mo yung sa Grease? Hindi ko pinanood pa yun. Well, hindi naman siya masyadong rom-com. More on another episode siya. Kaya ng buhay ko recently, rom-com tsaka blank. Ayun, parang at the end of the parang movie, bigla siya nagbago, as in talaga nagbago yung itsura niya. No? Parang out of nowhere, ganun. So yun, ang sikat, sikat na trope yun noon sa mga rom-com. Parang medyo problematic ngayon. Siguro dati din, pero lalo na ngayon. Kasi kung bakit nakikita na natin yung pagiging problematic. Kasi parang a woman changes her appearance or herself for a man para lang magkaroon ng love life. I mean, ako din. Sige, willing. Joke lang. Kaya namin She's the Man. Oo. Pero hindi ko na, isang beses ko lang yata napanood yun. Hindi ko alam, hindi ko pa kasi siya nababalikan itong like may adulthood ko. Pero kasi lagi naman siya pinapanood ng bata. Oo, yung mga siguro mga 12 years old ganyan. Tapos tuwang-tuwa lang ako kay si Amanda. Oo. Wala lang, tsaka si Channing. Ang funny kasi may part pa doon yung sa tampon, yung hindi ko na maalala yun. Yung parang nakita ni Channing, bakit siya may tampons? Kasi sa She's naman nagpe-pretend siya na diba? Yung siya yung kapatid niya. Tapos sabi niya, for nosebleeds. Tapos later on, gamit nga ni Channing. Wala lang, sa niyang panoodin. Ang naalala ko lang doon, nung bata ko, yung sa ending scene na, yung nasa field sila, gano'n. Ewan ko, yun lang yung tumatak sa isip ko siguro yan. Hindi ko na maalala. Alam mo yun? Oo. Yung pre-move niya kay Channing na babae siya. Okay, oo. Parang, what? Nakakatawa yun na medyo parang mulan yung dating. Oo nga kasi close sila ni Channing. Tapos nung nalaman, ewan ko. Di ba nalaman niya? Parang medyo, siguro, kaya lang siya medyo kasi, niloko siya. Oo nga pala, yung mga ganun. Yung mga loko-loko na common plot point doon. What would you do pag may ganun nangyari sa'yo? Parang, kuwari babae naman siya. Kunyari, may friend ka na babae, ganun. Tapos yun pala, lalaki siya. Tapos parang, ang weird. Parang, ayoko nun. Kasi knowing guys, joke lang. May siya, hindi. Pretend kasi, so lalaki talaga siya. So, ang off nun. Pero kung pag
it's still weird pag pag pinaliktad. Oh, speaking of dun sa parang lalaki na nagpe-pretend na babae, tapos parang nagko-confide sila sa each other, parang nagiging best friends na sila, tapos biglang na-reveal na lalaki pala siya. Yung Tootsie, alam mo yung Tootsie? Ano kasi yun fun siya, as in talagang nakakatawa yung mga nangyayari. Ano siya, hindi siya masyadong rom-com, more on comedy lang siya, pero naalala ko lang kasi sa trope na yun. Ano siya, frustrated actor siya, wala siya na-receive na mga projects. Tapos nung may audition na feeling niya kaya niyang gampanan yung pagiging babae. So nag-change siya parang nag-change siya to parang older lady, parang alam mo yung very matriarchal vibes ganun. So ayun, naging siya, nakuha niya yung role, and then parang naging artista na siya as a woman. And then parang na-in love na siya dun sa isang artista na co-artista niya. And then na-reveal na lalaki pala siya kasi kinis niya. Na parang, wait, this is so weird. Kasi parang tinitake advantage niya yung ewan ko. Ayun. Pero masaya. Huwag na lang isipin masyado. Ang weird talaga. Pero ayun. Ano yun to? Parang considered as classic daw. Kasi sila Ethan Hawke, parang naalala mo alam mo yung mga Criterion Closet, ganun. Oo. Parang pinanood ko yung kay Ethan Hawke, tapos sabi niya, uy, Tootsie, ganun, this is the best, ganun. So, pinanood ko. Ayun pala. Weird lang, pero maganda nga talaga. Tumingin ng rom-com. May rom-com pa dito sa likod natin. Parang wala. Ito, Black Swan chocolate. Oh my God. Wala. Fleabag, pero TV yan Wala. Ewan ko, wala. Ano ba ang favorite, rom-com movie mo? Ang hirap. Wait lang, ikaw muna. Ay, di ko rin alam or meron ka bang underrated rom-com movie na parang I hope everyone like watches? Or not really underrated, pero like, gusto ko i-recommend if rom-com. Ay, may rom-com ba siya? Rom-com pa rin naman siya. I Love Rosie pala, favorite ko. Hindi man favorite. May time na favorite ko siya, naka-download siya sa phone ko. Tanong ba noon ko? Pero siguro one of my favorites yung Love Rosie. Ayoko ayun din, isa pa sa mga gusto ko tropes. Yung pining, slow burn. At the same time, ayoko, pero sige. Basta magiging kayo sa huli. Ganon. Lagi sila ba sa huli? Oo. Okay. Hindi ko na maalala Naalala ko lang yung lagi sila nagkakasilasihan. Oo. No, parang gusto na ng isa, tas yung isa taken. Di ba yun din, di ba? May ganun. May ganun. Naalala, meron kaming libro nun dati, Love Rosie. Pero, naburuingan ako kasi in letters pala siya. Yung wala lang. So, parang, mas okay sa'yo yung as like narrative. I mean, yung movie. Hindi ko na maalala yung movie Ayun. Lang. Gusto ko sila kasi ang pogi ni Sam, tapos ang ganda ni ni Lily Collins. Ayun. Okay. So, yung akin naman, yung parang I hope, hindi ko naman to favorite, pero lang siya. Defies the parang rom-com tropes. Sige, ka muna. Kasi, yung Big Fat Greek Wedding, alam mo yun? It's about a Greek woman na parang na in love sa American man. And then, yung parang yung mga Greek family niya is parang ayaw dun sa American. Kasi ibang-iba yung yung like yung culture nila na parang gusto nila hindi naman keep it the family kasi incest yun. Pero keep it in the culture, the Greek. Parang yun. Greek dapat, gano'n. Tapos it defies the rom-com tropes kasi wala siyang conflict sa third act. Kasi diba pag tuwing rom-com, biglang okay na lahat. Tapos biglang sa third act, biglang may misunderstanding na. Gano'n. Yung nag-aaway na sila. Para magkaroon lang climax. Dito kasi, fun lang talaga. As in, parang buong movie, wala masyadong problema na parang nakakagulat na may ganun. Wala lang. Tapos mag-enjoy ka rin naman.
Yun. Tapos, ang funny din kasi, Hindi ko kahit narinig ata yan. ngayon mo lang narinig. Oo. Kasi wala nga masyadong nag-aano neto. And then, yung babae din, parang hindi siya yung typical na ganda. Anong tawag doon? Typical na ganda sa Hollywood, yung babae. And then, yung lalaki din, hindi din naman masyado. And then, parang hindi nag-change yung babae para sa lalaki, yung mga ganun na parang nag-improve, nag-glow up lang siya in time, parang for herself lang, parang ganun. Ayun lang. So, lang yung ganun. Being overnight na makeover. Oo, makeover na ganun. Hindi. Tapos parang adults sila. Basta sobrang ganda ganda ng experience ko na habang pinapanood yun. Okay, may sasabihin nga kanina. Ay, hindi. Ay, wait. Alam ko na favorite ko, no? Oo. The Lobster. Joke lang. Hindi, ano? Hindi ko naman favorite, pero feel ko kaya ako siya naggustuhan lalo dahil sa character ng babae. Yung When Harry Met Sally. Si Meg Ryan tsaka si pangalan nun. Hindi ko alam. Guy. Gusto ko kasi yung character niya doon. Parang, may tsaka yung ano ba yun? Ano yun? Hindi ko napapanood actually. Kakapanood ko lang nito recently. So, sabi ko pa, wala akong notes ngayon na sa isip ko. Ayan. When Harry Met Sally, nag-meet kasi sila ng yung friend, yung main character na girl. Si Sally. Siyempre, si Harry tsaka si Sally. Si Sally tsaka si Harry, nag-meet lang sila kasi yung friend ni Sally, boyfriend si Harry. Mm-hmm. Parang nag-carpool lang silang dalawa. Tapos yung When Harry Met Sally kasi, parang nag-start siya as yun. Friends lang sila. Actually, hindi sila friends eh. As in, acquaintances, ganun. Ganun lang. Tapos, parang they got off on the wrong foot. Parang ganon. Hindi naman siya enemies to lovers. Hindi naman siya enemies to lovers. Parang, hindi lang gusto kasi hindi lang sila nag-agree sa views on certain things. Tapos parang doon yung start, then yung development niya kasi is ilang years yung talaga like 2 years later, 3 years later, ganun siya. So tapos parang over those years nagka-cross yung paths nila. Ganun. Tapos eventually naging friends sila. So yun yung ano sabi mo, favorite mo? Hindi naman favorite, pero gusto ko kasi yung character ni Sally. Okay. Yung lead na girl. Ang dami ni Meg Ryan, no? Yung When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, siya yun, no? Sleepless in Seattle, and then may isa pa, nakalimutan ko na. Pero lagi ko siya nakikita eh. Parang minsan, napapaghalo ko na yata yung mga rom-coms niya kasi pare-parehas yung itsura. Puro si Meg Ryan. Pero ayun. May iba pa si Meg Ryan na roles? Hindi ko alam. Parang nakikita ko lang siya sa rom-coms. Ikaw yung nagad sa kanya, hindi ko alam. kasi inad ko siya kasi alam ko siya yung laging nasa rom-com. Pero, hindi ko na maalala kung, wait lang, may iba pa ba siyang Yung ba? Considered na rom-com? Yung 13 going on 30? Oo. Or more comedy lang? Ay, di ko alam. Parang comedy kasi parang add-on na lang si Mark Ruffalo. Add-on lang yung romance. Lang si Mark, parang side cast niya lang. Ayun. Gusto ko din yun. Pero isang beses ko lang yata napanood. Nung nakaraan rewatch ko siya, kaso lag kaya tinamad ako. Sige, next time na. Ganun din. Tapos hindi nakalimutan ko na. Parang okay na ako. Pag ganun. Sino pa pong mga artista na usually nasa rom-com? Yun nga, yung inilista mo na sila Sandra Bullock. Huwag ko sabihin. Kunyari lang eh. I'm sorry po. Yun kasi yung next na. Sige ka. Conversation ko nga doon. Binubuking ako eh. Kasi meron dito si Hugh Grant. Nakanood ka na ba ng Hugh Grant yung movies? Yung kumakanta. Siya yun, di ba yung oh my gosh, ano kanta yun? All I want... Ay, joke! Siya ba yun? All I wanna do is
always find a way back Siya ba into yun? love. I mean, yung movie na yun. Siya ba Oh yun? my God! Alam ko siya na dun eh. Feeling ko siya yun. Alam ko siya yun eh. Oh my God. Nakalimutan ko na yung movie na yun. Ngayon ko lang naalala. Tapos yun lang naalala ko doon. Ano Yung kumakanta, di ba? Oo, yun lang. Wait, ano yun? Nakalimutan ko na. Research mo. Kaya nga, Ay. i-search ko. Ano ba? Hindi ko siya masyado na nakilala sa ano eh. Sa rom-com. Mas nakilala ko siya sa later years na comedies. Ganon. Di ba siya yun? Normally, oh my gosh, ikat mo pagka siya. Hindi siya. No, yun. Ito. Di ba yan yun? Oo nga, si Drew Barrymore. Oo nga, music lang and din yung part lyrics. na naalala ko eh. Yung kumakanta sila nun. Watch. Di ba nga nakalimutan na nga watch? Log natin yun sa Letterboxd. Sayang naman. Sige, papanoorin ko nga ulit yan. Yun, naalala. Tapos yung naalala ko yung parang nasa theater sila, tapos parang naglalakad si Hugh Grant dun sa Hindi ko talaga sa aisle. maalala. Yun lang talaga naalala ko. Okay. Basta, kasi habang kumakanta sila yung music, tas habang, anyway. So, ayun. Si Hugh Grant, tapos, di ba sinabi ko yun sa'yo, like, kahapon or nung Friday pala, yung For Weddings and the Funeral, si Hugh Grant doon, ang pogi talaga ni Hugh Grant. Parang alam mo yung feeling na parang ang swerte ng mga tao na naabutan lang si Hugh Grant na gano'n yung itsura niya. Ewan ko. Gano'n yung nafe-feel ko kay Timothée Chalamet ngayon eh. Parang ang swerte natin na nakikita natin siya ngayon. Sa prime niya. Sa prime niya. Ayun, si Hugh Grant kasi doon, ayun nga, ang pogi niya. Pero ang problema ko doon is, ano sinabi ko doon? Ang boring siguro. Ano yung sinabi ko dito sa Letterboxd saglit? Anong pala yun? Hindi ko lang nalaman paano i-view. Alin, Paggaling yung sa sa film mismo. okay. Pinupunta ko pa sa diary ko. May napano mo. Nahanap ko sa diary. Sabi ko, this was bad, boring, and messy. Ayun lang. Tapos sabi ko, the only reason that I finished this is because of Hugh Grant. Additional 1 star for him. So, ayun. Ang boring niya. Ano kasi niya, siguro. Kasi, hindi ko na ma-explain kasi basta ang pangit niya. Hindi ko gets kung bakit gusto ng mga tao yun. And also, yung ayoko rin na isang movie niya, yung kay Julia Roberts, yung Notting Hill. Sinabi mo, Yun, ayoko rin nun. Kasi, hindi ko na-feel yung chemistry nila together. No, ayun. So ayun. Ayun, important din sa rom-coms. Yung may chemistry Kung may talaga. chemistry, sana. Kahit na, I mean, siguro yung writing is best din. Kung yung writing maganda. So, lahat naman din. Okay lang kung cheesy, pero dapat sana kapanipaniwala yung mga nangyayari. And then parang, at least, feel ko yung na gusto nila yung isa't isa. Kasi doon sa Notting Hill, hindi ko ma-feel kay Julia Roberts na gusto niya si Hugh Grant. Si Hugh Grant habol ng habol, and then parang si Julia Roberts parang smile lang. Nonchalant. 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 Tapos si Hugh Grant, si OA. Sige. Sino pa ba? Hindi ko alam if madami siyang rom-coms kasi isa lang yung napanood ko na rom-com niya. Si Justin Long. Yung sa Barbarian, yung actor na may sexual assault case. I mean, doon sa movie may ganun case siya. Kinakasuhan siya ganun. Hindi in real life. Napanood ko kasi siya sa sa His Just Not That Into You. Napanood ko siya doon. Tapos gusto. Ito Justin Long. Okay. Okay. Madami pa siyang... Siya yung kay Alvin? Ayoko mo. Siya ba yun? Siya ba yun? Di ko alam. Di ko siya naalala. Ay, yun lang ata. Yung... Ano ba? Yun nga lang yung rom-com niya. Yung ito? Ayan, oo. Gusto ko siya dyan. Kasi, pag ako sa kanya dyan. I mean, hindi siya yung parang typical na naman. pag nakita mo na, hindi yung ganun eh. Parang, actually, lahat ng rom-com, guys, is hindi naman typical na, diba? yung babae talaga. Yung babae lang lagi. Tapos, ewan ko, yung appeal niya, tsaka yung character niya kasi, like, siguro kasama na din sa character tropes ng yun. Yung siya, parang, hindi siya nag-girlfriend.
Like, ano lang siya, for hookups, ganyan. Pero yung ano kasi, he's just not that into you. Ano, iba-iba yung stories, madami sila. Pero yung sa kanila yung parang pinakagusto kong makita. Sila yung pinakagusto kong makita. Kasi ang cute nung character ng girl. Tapos, opposite nga yung ano nila. Kasi, si Guy is nag-a-advise siya kay girl na pag, hindi ka gusto niyan. Parang siya yung nagsasabi ng ganun. Dapat, wag mo gawin yung ganito. Pagka ganito yung lalaki, hindi ka niya type. Parang ganun siya. Ganun yung character niya doon. Tapos, syempre, alam mo na, pag rom-com, in the end, siya yung na-break niya yung ano niya. Yung parang rule niya sa sarili niya. Pero din kasi parang, yung, gusto ko kasi yung confession scene ni, Justin Long. Dyan. Parang isipin mo na, parang too late na ba siya? Okay na ba si girl? Or gano'n. Kaya panood kayo sa YouTube eh. Yung scene na yun. Yung sinabi mo, parang ano yun? Iba't ibang story. Alam mo yung Love Actually? Feel ko napanood ko na siya. Yung nandun si Keira Knightley, nandun si Rick Grimes. Hindi pa, feel ko, narinig ko lang siguro. Okay. Parang ano nun kasi, di ba ibang Tapos nandun din si, pangalan nun, si Hobbit ganyan, Girl. Yung ang daming Hobbit Girl. Hobbit Man, si Shirley, si John Watson. Pangalan nun? Si Martin Freeman. Si Martin Freeman nandun din siya. And then si Newt. Kilala mo si Newt? Newt ka man? No, hindi si Newt ng sa Maze Runner. Maze Runner. Yung bata pa siya dun. Si Thomas. Brody Sangster. Yeah. Wow! Sabi ko hindi ko need ng notes. Kasi wala, naalala ko. Maganda din yun. Oo, yung bata pa siya. Tapos nandun si I Will Find You. And I Will Si Liam Neeson? Si Liam Neeson. Ang dami kong mga Sabi mo lang. Tapos ako nagsasabi nung ikaw yung Google ko. Pero gusto ko yung mga ganun, yung iba-ibang stories tapos interconnected. Ganun. Yun. Maganda yun. Ang pinaka-favorite kong yung yun? Story nun is yung yung sa matandang singer, yung parang legend siya, pero past his prime, ganun. Yung matandang singer and then yung manager niya. And then sobrang sakit sa ulo nung matandang singer na yun. Tapos parang the manager still sticks to him, parang ganun. Tama ba? Still sticks to him. Parang hindi siya nag-give up dun sa singer na yun. Kasi kahit na ang tigas ng ulo, parang, and it's Christmas time, so parang silang dalawa lang magkasama. Parang ang sweet lang nung ganun. Pero hindi sila in a romantic. Maraming mga romantic, plots doon. Actually, lahat mga romantic. Sila lang yung parang, friendship. Yun, maganda. Maganda yun. Ang cute nun. I mean, may friendship kasi minsan madalas wala. Ang cute nun. Ano pa ba? Ay, yung sa, diba si Justin Long nga? Ayun lang pala yung rom-com niya. Ang sad naman. Parang siya yung gusto kong makita. Siguro ngayon, hindi na. Kasi parang ang tagal na niyan. Kung kaya niya pa ngayon, pwede pa naman. Si Glenn Powell naman, adult, na. Tapos, nag-rom-com. So, kung gusto mo. Kasi, hindi ko na siya pero every time pag makikita ko siya sa movie, parang, yun, diba? Parang, okay, na-enjoy ko naman yung, niya, yung mga performances niya. So, mga nakita ko. Pero, parang, nandun pa siya sa sa Scooby-Doo, iba? Hindi. Hindi siya si Fred. si Freddie Prinze Jr. Oo nga pala, she saw that ko rin. Parang iba ko, siya? May sila, no? May parang vibe same na vibe, siya yun. Ano pa bang meron siya sa Barbarian, Maganda rin naman yung nakakatawa rin naman siya doon. Ay, nakakatawa yung movie yun. Pinanood ko yung kala mama nung nakaraan lang. Kasi gusto ni mama mag-horror. Pero hindi sobrang horror. Tapos gusto ko din makita naman si Justin Long. So, pinanood ko sa kala. Wala lang, tawa-tawa ko yung part na yung nagsusukot siya. Oo. Desperado. Pero oo. Pero ang funny nun na, gusto niya ng money talaga. Ano ba yung sinabi mo? Gusto mo pa makita si Justin Long sa mga rom-com? Diba nga madami sila dun sa movie na yon. Nandun si Ben Affleck. Tapos actually gusto ko yung story nila. Si Jennifer Aniston ka-partner niya doon. Although hindi ko yung expect na nag-run siya na like rom-com. Si Ben. Oo, pero ang gusto ko yung character niya doon. Siguro yung ganong time din na kasi ngayon hindi ko na siya makikita as that type of guy eh. Siguro kung earlier pa pwede. Gusto. Pero sinong gusto mong mga makita pa ngayon, in a rom-com? Yes. Ngayon.
Ikaw ay, Kasi gusto ko din siya. gusto ko din siya makita. Kasi nakita ko yung, gusto niya ka-partner si Si Quinta? Quinta? hindi ko Sino? alam yung name eh. Pero may sinabi siya gusto niya ka-partner. Sino ba? Tapos, Sino to? si Daniel Radcliffe. Si Daniel Radcliffe. Si Quinta Bronson yata pangalan. Kasi tapos, yun ba yun? Okay. Yung maliit Yung na maliit babae. na, tapos parang wala lang, ang cute naman. Tsaka gusto ko makita i-try. Feel ko, bagay kay Daniel Radcliffe. Mag-ganong, na mag-romcom. Ang cute nga. Parang lang, kit-kit lang dyan. Kala mo, 5'5". Ano Kasi pangalan? parang 5'5". Serious. Although yung Guns Akimbo, hindi naman siya serious, pero yung funny movie, Feeling ko, naman siya. Kasi yung hindi serious nga. Hindi serious. Kasi nakikita ko siya sa mga interview niya. Funny naman siya. Ganun yung vibe niya eh. Na parang andorky na fun. Tapos parang hindi ko nakikita masyado sa mga niya, sa roles niya. Or hindi lang talaga ako nakakanood na masyadong Daniel Radcliffe. Feel ko, wala. Kasi di ba yung pinanood nga natin, yung Kill Your Darling, seryoso din Seryoso. Pero sana, ang dami ng mga artista ngayon na parang may nakikita ko sa Twitter, like parang may mga statements sila na parang gusto kong magkaroon ng rom-com with ganito, parang send us a script, ganun. Sana si Paul Mescal siya, di ba? Yung mga gusto. Sinisa niyang gusto. Hindi ko alam sino gusto niya ka-partner. Si Ayo. Oo. Wait lang. Actually, mali pala yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan niya. Ayo Edibiri. Oh my God. Nung nag-SNL siya, parang, all this time. Ang inaano ko, Ayo Edibiri. Yun yung pagkaka-pronounce ko. Edibiri pala. And Ayo. Ayun, gusto daw niya si Ayo. Si siguro. Oo nga, para may iba naman. Ganun. Yung alin? I mean, like, short, Dan Rad. Tapos wala ako nakikita rom-com na kasi, like, Short Kings and hindi, Queens. aside sa Short Kings, Short Queens. Sorry. Wala ako nakikita nagpa-partner na white guy, tapos, or, multiracial? Oo. Hindi, usually kasi pagka ganun, Asian yung magiging ka-partner, pagka ibang, meron ako hindi ko na maalala kung siguro may nakita ko dating may multiracial na couple, pero yung recent lang din siya, siguro last year na rom-com, is yung Rye Lane. Siya, dalawa silang British na African, ganun. Tapos, ano ba yun? Yung lalaki kasi, siya, parang very timid lang siya. Parang, inapakapakan lang ng mga tao, parang ganun. Yung attitude niya. Tapos, recently, na parang he went through a breakup with a long-term girlfriend. Kasi, yung yung girlfriend niya, nag-cheat on him with his best friend. No, ganun. Tapos, parang na-meet niya yung isang babae na parang, parang very energetic yung babae. Alam mo yung mga type na, Pixie Dream Girl, ganun. Pixie Dream Girl. May ganun. Kasi ang wacky din ng mga fashion niya, ganun. Tapos, wala lang. Ang fun lang din ng mga pag-uusap nilang dalawa. Na yung lalaki, na-inspire yung lalaki na to stand up for herself, to stand up for himself. Yung ganun. Dahil dun sa babae na na-meet niya. Wala. Cute lang dun. Nasa Disney Plus kung gusto niyo panoorin. Wala ko masyadong, sa bago, wala ko masyadong alam. Ano yung sasabihin ko? Wait lang, dalawa sila. Wait, yung muna. Gusto ko nagpa-partner. Si Emma Stone, tsaka si Ryan Gosling. Gusto ko talong makita. Dalawang beses sila nagpartner. Ay, hindi. Actually, tatlo. Tatlo na ba? Kasi yung may gangster game. Di ba siya si Ranin yun? Wait lang Sige, go. Ano yung movie? Ano yung movie na Yung si Emma, yung una? Emma Stone, tsaka siya? Love. Hindi Crazy Stupid Love. Ayun. Ang cute nun. Gusto ko sila doon. Tapos yung sa Lalala, parang isa pa. Ginawa love team. Oo nga. Pero kasi very Filipino industry. Wait lang. Hanapin ko nga talaga. Crazy Stupid Love. May something na gangster game. Gangster Squad. Alam ko na sila dito Ayun si Ryan tsaka si Gusto ko yung nagsasama sila. Kahit not necessarily na romantic partners.
Ano lang, Hindi ko alam squid kung together. sila yung parang love Ah. team dito, pero ayan, sila. Kalimutan ko isip. Ano yun? Ano pang, ano? Wait lang, sulat ko. Balikan natin yung Nagsasalitan kasi sila, iniisip ko, ano unahin ko? Kanina. Isa pang gusto kong makita is Oh. yung isa pa palang artista na nagsabi na gusto niyang mag-romcom, si Batista, di ba? Nakita mo na ba yun? Basta sa Twitter, sabi niya parang gusto daw niya matry mag-romcom. Hindi ko Wala, nakita. ang funny lang siguro nun. Na parang laki-laki niya. Oo nga eh. Oo nga no. Parang gusto ko lang makita na parang ang tough guy, tapos biglang soft on the inside. Ganon. Ganong klaseng, Oo nga, wala. character. Kasi inisip ko, Dracula. Wala na Ayoko ayoko bakit na. nasabi ko. Parang, ang weird. Kasi si Darak Parang parang feel ko goofy tatay niya ko siya, tapos, tapos biglang gano'n. Tatay mo si Darak? I mean, yung vibe pagka yung mag-romcom siya. Okay. Si siguro, kasi feel ko din siya eh, ang puro serious ng roles. Parang Sino? gusto ko try, kung kaya, like, let's see. Kung kaya? I mean, sorry, hindi man sa pero kasi po, syempre ayoko naman ng force. Like, si Anya. Like, gusto ko siya makita naman ng fun side na yung masaya siya. Oo, kasi lagi na lang. Lagi siyang seryoso. Oo, lagi yung mga seryoso. roles niya. Parang ang cute. Parang bagay siya. Yung Hindi, isa rin Tapos sa fashion, siya kung sa movie. Well, Devil Wears Prada. Mga ganun vibe. Isa rin sa sa mga seryosong actor din. Yung si Timothy Chalamet. Oh. Wala, puro seryoso kasi yung mga drama niya. Pero iniisip ko kung okay lang ba? Bagay pa siya mag-romcom. Hindi ko alam eh. Iniisip ko yung Wongka eh. Kaya nga eh. Kaya nga sabi ko yung kay Anya kung kaya. Kasi baka mamaya ang forced tignan. Kasi hindi ko talaga na-feel yung Wongka vibes. Ako din, same. Timothy, siguro mas kaya niya yung feel ko mas bagay sa kanya romcom kesa Sa yung whimsical, no? Oo. Kasi yung sa Lady Bird, hindi naman siya romcom. Pero parang nakikita ko na pwede. Kasi nakikita ko lang sa kanyang romance si Call Me By Your Name eh. Pero kasi dramatic yun. Tsaka yun lang yata yung romance niya. I mean, kasi Lady Bird, konti lang siya dun eh. Hindi masyado kita, oo. Ay! Little Women pala! May romance siya doon! Nakalimutan ko. Ay, gusto ko siya pala. okay ba siya mag-romcom? Ay naman. Pero ibahin niya yung Siguro, boss niya. Ewan ko. Pwede. Sige, pwede. Okay, anyway. Gusto ko rin makitang romcom. Hindi ko alam kung bagay din. Si Robert Pattinson. Oh. Oo nga pala. Hindi ko alam kung kaya ba. Parang feel ko siya kikiligin lang ako sa movie. Pag nag-romcom siya. Kasi nai-imagine ko yung swell niya. Ayun nga, ikaw. Yung swell niya. Ayun nga yung naisip ko. Kaya sabi ko, sure, kikiligin lang ata ako entire time. Sige, pwede din. Tsaka, gusto ko rin si Dev Patel mag-romcom. Feeling ko kaya niya. Ewan ko kasi naman siya eh. Na-try ko na, nakalimutan ko na yung movie na yon. Pero kaya naman niya mag-whimsical. So, kaya naman niya mag-light, mag-carry ng light movie. So, siguro kaya niya. Uy, may directorial debut si Dev Patel, yung Monkey Man. Ang cute na. Ang galing. Ang cute. Anong cute doon? Pero ang galing ng trailer. Yung trailer, di ko pala papanood. Yun, maganda. Maabangan ka talaga yan. Kasi recently, medyo kay Dev. Artista. Kay Dev Patel ngayon, parang gusto kong panoorin yung mga lahat ng interviews niya, lahat ng movies niya. Parang ngayon, parang I'm having my Dev Patel feel right now. Ayun. Feel ko kay Florence kasi, no way. Hindi. No way. Kaya, sino pa? Uy, wait lang. Feeling ko hindi yata romcom yun. Pero naalala ko yung parang mga paparazzi pictures ni Florence Pugh at ni Andrew Garfield. Naalala mo yun? Hindi. Meron silang paparazzi kasi nag-shoot daw sila. Ay, si Andrew Garfield. Oo, si Andrew Garfield. Oo nga no. Wait lang. Wala ba siyang romcom? Parang wala akong Spider-Man. Yun lang yung light na naisip ko. Okay. Si Flor, di ko alam kung romcom yun o romance drama kasi married couple daw sila. Ayun, dun sa project na yun. Yung mga naisip ko kasi actors parang
masyado na silang matanda para sa rom-com. Sino? Feeling ko. Sino? Hindi, I mean, yung mga favorite ko kasi. Naisip ko nga si Cillian Murphy. Kaya lang ang tanda na niya ngayon eh. Diba, yung mga ganong age na kasi. Ay, pero meron pala siyang rom-com. Yung kay Lucy Liu. May kasama siyang Lucy. Gangs. Hindi. Nakalimutan ko na yung title. Basta maganda rin naman yun. Cute din naman. Ano tong Little Manhattan na sinabi mo? Ayaw nga. Si ano yan? Si Josh Hutcherson. Bata pa siya. Siguro mukha siyang mga 10, 11. Siguro mga 12 na ganun. Ano siya? Kumbaga parang puppy love, ganun. Tapos, may crush lang siya dun sa ano. Hindi ko alam classmate niya ata yun. Siguro classmate niya sa before. Tapos summer na. Then, syempre, diba, madalas sa kanila may activities na may mga nagkakarate pag summer, yung mga ganun-ganun. Tapos siya, parang tinatry niya mag-join kung nasan si Rosemary. Ang cute lang, parang ang innocent kasi nung may part na umiiyak siya, feeling niya kasi heartbroken siya. Tapos yung iyak talaga, iyak bata. Na, wow! Tapos sinisigaw niya yung name ng babae. Tapos kinocomfort siya nung nanay niya. Ang lang, di lang beses na pinapanood yan lagi nung bata ako eh. Wala lang, parang, ayun nga, so super innocent. Ang pure lang, cute. Parang, pwede panood sa bata na rom-com, ganun. Ay, isa din ako gusto, feel ko hindi naman siya rom-com, more on drama. Konti lang yung, yung comedy. Yung Flip, oo. Favorite ko yun nung bata ako. Tapos, nung bata, kailan yun nilabas? Elementary yun na. din, Elementary parang ba yung high school? na, parang. Lagi ko, yung mga ganong time, lagi ko pinapanood yung Little Manhattan, yung Flip. Mga pang pwedeng panood sa bata. Pero yung Little Manhattan kasi mas light. Kasi nagtatakal ng bigger issues yung sa more drama yung, may family drama sa Little Manhattan? Sa Flip. Sa Flip daw. So, lighter yung Little Manhattan pati sa bata talaga. Okay, everyone. That's it for our episode about rom-com. Sana naman na-enjoy nyo. And then, wala kang date sa Valentine's, manood eto ka na na lang. Manood mo to, tapos manood ka ng rom-com. hi, what do you like to do on a Sunday? Sige. Okay. Yeah. Okay, so again, this is Julia. And Kyra. This is Take Two Talks. Love you. Ay.